Hallelujah. Sige po, manatili po tayong nakatayo, mga kapatid. The Holy Spirit impressed in my heart that pwede po bang, sige po, kumuha ka ng partner mo. Yan. And i-bless mo lang siya. Ipag-pray mo siya ng blessing. Huwag mo siyang ipag-pray na, basta ipag-pray mo siya ng blessing, ha? Okay, sige po, sige po. Sige, release mo lang ang blessing. Lord, pinagpapala ko ang kapatid kong ito, Panginoon, ng buhay, kalakasan, kalusugan. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, in the name of Jesus, every prayers and every declaration na inirelease ng aking mga kapatid sa bawat isa ay sineselyuhan ko sa pangalan ni Jesus ng iyong banal na Espiritu na ito'y hindi mananakaw ng kaaway sa kanila. Sa halip, Panginoon, makikita nila yung manifestation nito sa kanilang buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. At Lord, gayon din ang aming mensaheng ito na iyong ibibigay sa amin. Let your word strike in our hearts, O God. And Lord, let your Holy Spirit speak to everyone. Panginoon, ang iyong pong lingkod ay gawin mo lamang na tagapagsalita. Subalit ang banal na Espiritu mo mangusap sa bawat isa sa amin na maintindihan namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Lord, tulungan mo po, Panginoon, na bigyan mo kami ng tengang marunong makinig at pusong marunong tumanggap ng iyong mga salita. At Lord, salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, pati yung mga makakarinig ng mga salitang ito outside, Panginoon, saan man kayong lugar na doon, saan mang panig ng mundo, kayo naroroon, ay dalangin ko na kayo'y pagpalain ng Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Hallelujah. Ayan, praise the Lord. Sino po excited ngayong umagang ito? Amen. So, sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Yeah, tingnan mo. Seryosohin mo, tingnan mo yung katabi mo. Ready ka na ba? Ready ka na bang ma-bless? Ang lalaki ng tawa nyo, no? Pagka sinabi mong ready ka na ba ma-bless? Tingnan mo siya ulit. Sabihin mo, ready ka na ba? Ready ka na bang masaktan? Kasi ang salita ng Diyos nakakasakit. Because the word of God, it says the word of God is a double-edged sword. Ang salita ng Diyos daw ay magkabilang talim na tabak, no? Siyempre, tayo pag sinabi mong kutsilyo o sabi mong espada, konting madanggil ka niyan sugat, mahihiwa ka, masasaktan ka, no? But this is the good news. Even though you hurt sometimes from the word of God, pero hindi para parusahan ka, kung hindi para ikaw ay matuto. Amen. Sino po dito yung mga gustong magpaturo kay Lord? Amen. Amen po. So, there is no perfect church, sabi nga nung nag-testify dito kanina. And there is no perfect man. Alam niyo po, lahat po ng tao sa mundong ito nagkakamali. Walang perfect. Kahit pa ang pangalan mo'y perfecto, palpa ka pa rin. Ang pangalan mo'y perfecto. Kasi may mga pangalan ganun perfecta daw, pero sablay pa rin, Bakit? Kasi there is only one man walk in this planet na perfect. Si Jesus lang po yun.
Ano? Pero praise God, although hindi tayo perfect, hindi tayo nakakagawa tayo ng mali, pero God is willing and able to forgive us. Amen? Hallelujah. So, masayang-masaya po ba tayo? Kanina, masaya tayo, ano? Sing, sing, sing. Let the music, ano? So, kaya praise God at nawa ay hanggang mamaya masaya tayo. Ano? But, by the way, I would like to welcome si Sister, anong pangalan? Shally. Saya, no? Shally. Si Sister Jackie, ano? Kasi kaya ko kilala si Sister Jackie, nakita ko ang vlogger natin na si Sister Sister Joanne, the vlogger. Ano po? Ayan. I-like nyo naman po yung kanyang live, no? Pagpiprito ng tuyo, ano? Bakit ang bilis magprito ng tuyo? Luto na kaya yun? Ano? Basta binaligtad lang na ganun, luto na, ha? Siguro, inulit yun, ano? Ano? Ayan. Kaya, praise God, ano po? So, welcome Sister Jackie, Sister Shally, ano po, welcome po sa malaking pamilya ng Jesus Christ, the Fountain of Living Waters. Ano po, kay Ate Norms, ayan, masayang-masaya ako kay Ate Norms, no? Nakita ko siya, no? Ayan, Happy Mother's Day po, ano? Kay Sister Imes, ano? At sa kanilang dalaginding na anak, ano po, si Ina. So, praise God. Ngayon pong umagang ito, ano po, ang ating pong pag-uusapan ay kung papaano ang isang mananampalataya ay pasasaganain ni Lord. Sino po dito ang gustong yumaman? Yeah. Imagine mo, yung pagtaas nga lang ng kamay, hindi mo pa magawa, yumaman pa. Diba? Sige, ulitin ko tanong. Sino gusto yumaman dito? Yeah, kasi ipokrito kayo pag hindi ako namang yumaman. Bakit ka pa nagtatrabaho kung ayaw mo yumaman? Di ba? Bakit? Masama po ba ang yumaman? Hindi. Ano? Hindi masamang yumaman kasi sa langit madaming mayaman. Si Abraham na doon, mayaman yun. Si Job, na dinoble pa ni Lord ang kayaman, mayaman yun. Hindi po ba? Maraming mayaman sa langit. Kaya, nawa, ikaw ay maging mayaman din sa lupa at sa langit. Ano? Hindi lang sa lupa, pati sa langit dapat mayaman ka. Kasi baka ang yaman-yaman mo sa lupa. Tapos sa langit naman walang laman yung mansion mo kasi may mansion ka doon. Ano? Amen! So, the title of my message today is God, ayan, meron yatang ginawa si wala po akong PowerPoint ngayon, pasensya na po kayo, pero, ayan, God loves a cheerful giver. Ano? So parang, sabi, siguro iniisip nito mga to, parang alam ko na yan parang alam ko na yung ibig sabihin yan pinasasakay lang yata kami ni Pastor parang alam ko na yan Ano? So anyway, mga kapatid, ang susi talaga ng kasaganaan ay ang pagbibigay. Ano po? Maraming taong madamot, meron sila, pero hindi sila masaya. Ano? Sometimes, ang kasayahan ay nababase sa iyong pagiging generous. Lalo tayong nasa abroad, Lalo tayong na dito, Di ba't pag ikaw ay pauwi, Diba, uuwi ka, iniisip mo, ano kayang bibigay ko kay ate? Ano kayang bibigay ko kay kuya? Ano kayang bibigay ko kay tito? Ano kayang bibigay ko sa kaibigan ko? Kay best friend? Kay BF? Ano kayang bibigay ko? So, ang dami mong iniisip at pag minsan, namang problema ka na kasi wala ka ng pambili ng ibibigay mo. Di ba? Why? Kasi nga, masaya ka na ikay nagbibigay. Ewan ko, siguro meron din na nag-iisip, ayokong ipaalam na uuwi ako. Kasi, baka maghingian sila sa akin. Dadami ang kaibigan ko, dadami ang classmate ko, dadami ang lahat ng nakakakilala sa akin. Kaya hindi ako magsasabi na uuwi ako. Ano? Pero kahit anong tago mo,
Ha? Natutuklasan nila. At nasusurprise ka. Dahil nauna pa sila sa iyo sa bahay nyo. Oy, ba narito ho pala kayo? Oy, alam namin kasi darating ka eh. No? No? So, kaya ganun na nangyayari. But in 2 Corinthians, chapter 9, verse 7, ayan. Ilagay po natin, ano po ba ang sinasabi dito? Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob. Kasi merong nagbibigay, pinakain. Tatakaw naman yung mga, anong yan? Naubos yung leche plan, pati yung buko salad. Ano? Kung ayaw mong, kung ikaw hindi masaya na magpakain, huwag ka na magpakain. Hindi ba? Ay, sabi dyan, no? Di ba? Huwag mabigat sa loob. Talagang dahil, kung hindi lang nakita dun sa kusina yung leche plan, hindi ko naman ihahain to eh. Ganun ba, no? At saka pagka ang bisita mo yung ordinaryo, magtitinda lang ng lobo at para bang tama ng dinugan sa'yo, no? Saka yung adobo, no? Pero pagka yung mga special kaldereta, embutido, no? Mga ganun. Dapat hindi. Dapat ang pagbibigay ay hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen? Kaya pag nagbibigay ka, dapat masaya ka. Amen? Nakangiti. Hindi yung nakasimangot. No? Kasi hindi naman kayo anak ni Simang. No? Simangot. No? So, verse 8, tingnan po natin ha. Pag nagbibigay daw ng masaya, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Pag ikay nagbigay ng masaya, hindi ka napipilitan, ha? Sabi diyan, gagawin ng Diyos na ang biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ibig sabihin, the more you give, lalo ka pang pasasaganain ni Lord. Amen? Ano po? And then verse 9, it says, gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kaniyang katwiran ay mananatili magpakailanman. No? So, 2 Corinthians, wala po dyan, but 2 Corinthians 5:17 says, if any man be in Christ, he is a new creation. The old things are passed away. And behold, all things are become new. Sapagkat ang sino mang na kay Kristo, kayo ba'y na kay Kristo? Ay bagong nilalang na. Tingnan mo nga akong katabi mo, mukhang bago. Mukhang bago. Huwag mo nang amuyin. Tingnan mo na lang. No. Pag sabi kay bagong nilalang, ang lahat ng bagay ay nagsilipas na sa'yo. Kung dati kuripot ka, hindi ka na kuripot ngayon. Na? Amen. Kung dati madamot ka, hindi ka na madamot ngayon. Bakit? Kasi si Christ, si Jesus, hindi siya madamot. Amen po ba? Pinauulan ni Jesus ang ulan sa mga hindi kumikilala sa Kanya. Pinauulan din niya sa kumikilala sa Kanya. Binibigyan ni Lord ng hangin ang hindi kumikilala sa Kanya, binibigyan din ni Lord ang hindi ang kumikilala sa Kanya. It means, God is, hindi siya madamot. No. Sino dito yung mga madadamot dati? Sige, aminan tayo. Hindi ba? Yung iba, napakababanal nyo naman. Alam niyo po, nung araw, marami po kaming puno ng santol. Baka ngayon, nasa Canada na kayo, hindi nyo na alam ang santol. Santol na. Santol. No? Marami po kayong puno ng santol. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yung pong puno ng santol namin doon, yung pong 3, kung tawagin po yung bangkok na santol, yung 3. Yung santol na bangkok, ang tawag doon, yung itsura noon, yung malalaki,
na ang laman niya parang bulak pagka Meron dalawa na ordinaryong santol lang, pero matamis din. Pag may nangihingi sa amin, doon ko tinuturo sa Ay, doon kayo umakyat, doon. Hindi, gusto namin dito malalaki. Hindi, doon kayo umakyat. Kasi madamot ako. Ayoko ipamigay yung magaganda, yung malalaki. Marami po, may mga star apple din kami noon. Doon ko din tinuturo. Doon kayo sa madaming langgam. No? Doon. Kasi bakit? Kasi may nature talaga tayo, mga kapatid. Aminin mo mat hindi, na tayo'y madamot. Na? Wala kang nakitang bata na ipinanganak na nakabuka ang kamay. Lahat ng batang ipinanganak, nakaganyan ang kamay. Kasi may Adamic nature tayo na madamot. Pero sabihin mo sa katabi mo, binago ka na ni Lord. Yan. Hindi ka na madamot. Amen! Ngayon, pagdating sa pagbibigay, yung pinag-usapan natin kanina, meron pong mga nagtatanong, no? May mga nagtatanong. At sa kasalukuyan, actually, ngayon, madaming nagtatanong patungkol sa pagbibigay. Ano po? Sabi, ako ba'y nagkakasala, pag hindi na ako nagbibigay ng ikapo? Kasi, alam niyo po, ang tithing is a very common topic in the church, but sensitive to teach. Ito para bagang sensitive ituro, bihira ang nagtuturo, pero common namang ginagawa ng church. Kasi, many churches, they are practicing giving tithes. Kahit tayo. Hindi po ba? Pinapractice natin to na nagbibigay tayo ng ikapo. Hindi po ba? Pero may mga nagtatanong, meron kang maririnig, marami na ako narinig, na, Pastor, alam nyo, nag-aaway kami ng asawa ko pagka nagbibigay ako ng ikapo. Kasi, kino-question niya bakit ako nagbibigay ng ikapo. Siyempre, alam natin that this is our practice o culture na kinalakihan natin sa iglesia. Hindi po ba? Naintindihan po natin. So, kaya ayaw natin na tayo ay masaktan natin si Lord. Kasi mahal natin ang Panginoon. Mahal po ba natin si Lord? Amen. So, kaya tayo ay nagbibigay. Ano po? Pero ano po ba talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan pagdating sa pagbibigay? Kanina binasa natin, magbigay ka ng ayon sa iyong kakayahan, may kagalakan, hindi napipilitan. Pero tingnan po natin, the tithes is automatically, ito po ay 10% of our income. Ano po? So kung ikay nagtatrabaho, kung ano yung sweldo mo, bibigay mo yung 10%. Kung ikaw ay nag-business, kung anong kinita mo, ganon. Lumaki na tayo sa ganong sitwasyon ng pagsamba at pagbibigay. Hindi po ba? Kasi alam natin na ang pagbibigay ito ay bahagi ng pagsamba natin sa Panginoon. Amen. So, Leviticus chapter 27, verse 30 and 32. Tingnan po natin kung anong sinasabi, Ang lahat ng, basa nga po tayo. At kung at lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. This passage or these scriptures is commanded by God to Israel to give their tithes to the church.
Wala kang mababasang pera diyan. Ang lahat ng sinabi diyan ay livestock and crops, produce. So, can you go back to the verse 30? So, ang sabi diyan, at lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ang lahat ng binhi, ang lahat ay sa Panginoon. Ang ikasampung bahagi. Ibig sabihin, kasi noon, wala naman ng mga factory worker, wala naman ng mga driver, wala naman ng lahat ng mga tao noon, ang trabaho nila ay farmer. Mga magsasaka at saka nag-aalaga ng yan. May mga kahayupan, Nalala ko po meron pong isang Bisaya na pastor, Sabi nung pastor doon sa kanyang kaibigang Bisaya na pastor, "Pastor, pwede mo ba ipag-pray tong kapatid kong ito? Kasi na lumago ang kanyang mga piggery, ang kanyang mga manukan, alam nyo, ang Bisaya, pag minsan hindi nangungupo, hindi sabi po Lord, pagpalain mo po ang mga kahayupan ng kapatid kong ito." Sabi gano'n, So, parang masama. Parang mumulat yung brad na pinanalangin. Ano ba naman pinanalangin ng pastor na ito sa akin? Kasi ang panalangin niya, Lord, pagpalain mo po ang mga kahayupan ng kapatid namin. So, hindi dapat gano'n, Kasi, dapat ay, Lord, pagpalain mo po yung kanyang mga inaalagaang hayop na dumami, gano'n, ang pagpalain po ang mga kahayupan ng kapatid. Parang hindi So, it means, lahat daw ng ay sa Panginoon. So, God commanded the Israelites to give their tithes to the temple, to the church. Bakit? Kasi, alam natin na yung mga nangangalaga sa templo, walang makakain. Di ba? During that time, walang makakain sila kasi sila yung namamahala sa templo. Amen po. So, ang tanong, are we required to give my 10% to the church? Hindi ko po sasagutin muna yan. Hayaan nating ang salita ng Diyos ang sumagot po dito. Ilan sa mga katotohanan nasa Biblia tungkol sa tithing ay ito po. Ang pagbibigay ng ikapu ay ginagawa ng mga tagasunod ng Diyos. Tayo po ba ay followers of Christ? We are followers of God. So, kung tayo ay followers of God, sabi dito, ang mga tagasunod ng Diyos ay nagbibigay ng ikapu. Amen. Parang masama na ang tingin nyo sa akin. Hayaan nyo, pakakainin ko kay mamaya. Free lunch kayo. Amen. So, before the law came, alam niyo mo, bago pa dumating ang kautusan, kasi ito naging utos to during the time of Moses. Pero bago pa dumating ang kautusan, may mga passage na sa Bible, may mga scriptures na nagbibigay nagsasabi patungkol sa ikapu or sa 10% of yung kanilang mga crops at saka yung kanilang mga ari-arian. Amen po ba? So, in Genesis chapter 14, verse 18 to 20, tingnan po natin, Sa Genesis pa lang, in the first book of the Bible, meron nang natala about sa ikapu. At si Melchizedek, na hari sa Salem, ay naglabas ng tinapay at alak at siya'y saserdote ng kataas-taasan Diyos. So, who is Melchizedek? He is a high priest. King and high priest. So, si Melchizedek daw ay, naglabas ng tinapay at alak at siya ay saserdote. Ipinakilala si Melchizedek. 19. At binasbasan siya na sinabing, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos
na may-ari ng langit at ng lupa. Okay, 20. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. Okay, so makikita natin, even in the Genesis, Abraham gave a 10% of all spoil, yung kanilang mga nasamsam sa kanilang pakikipaglaban. Ano? This is one time given na ginawa ni Abraham. Isang beses lang to, nung manalo si Abraham sa labanan, inagbigay siya ng 10 bahagi kay Melchizedek. Abraham is not under the law. Ano? Why Abraham gave the 10% to Melchizedek sa lahat ng kanyang samsam? Dahil ito ang tibok ng puso ni Abraham. Ano? Kasi lahat ng kanyang tauhan, bibigyan pa rin niya. Amen po. Kaya itong 10 bahagi, itong ibibigay ko kay Melchizedek bilang honoring, bilang ano sa Tagalog yung honoring? Pagpapahalaga, pagpaparangal sa lingkod ng Diyos. Bakit? Maybe Melchizedek pray, sinabi naman doon, di ba? For the battle. At nanalo sila. So kaya bilang pagpaparangal sa lingkod ng Diyos, sa high priest, binigay niya yung 10 bahagi. Ha? Yun ay ayon sa kanyang kalooban. No? So, makikita natin doon, ano? Yun ang example, si Abraham, ano? Number 2, ang utos ng tithing sa mga taga-Israel, ha? Ay may kalakip na pangako. Ano? Okay, Malakay 3:10. Tingnan po natin, ha? Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig. Ano yung kamalig? It means the church. Ano? Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako, okay? Sabi diyan, subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Saan daw? Sa pagdadala ng 10 bahagi sa church. Subukin niyo daw ang Diyos. Ano? Sabi niya. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. That's the promise of God. You Israelites, if you bring your 10%, if you bring your tithes into my house, I will open up the windows. Ha? At ibubuhos ko sa inyo ang pagpapalang walang sukat silid na pagkalagyan. Okay. 11. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Take note, mananakmal, ibig po sabihin nito, hindi ito aso, no? Kasi 'di ba, may 'di ba, ano nangyari sa iyo? Nasakmal ako ng aso. No, hindi po ito aso. Ibig sabihin ng mananakmal, mga kapatid, ito po ay sabihin natin yung mga suliranin mo sa iyong mga resources. Halimbawa, tuwan-tuwa ka, yes. Kasi sa Pilipinas uso to, dito hindi uso sa Canada. Yes, may mid-year bonus kami. Ano? Tuwan-tuwa ka, nagpaplano ka na, bibili ako ng cellphone, bibili ako ng ano, kasi may biglang, anak, pagdating mo ng bahay, ano, yung kapatid mo nasa ospital. Malubha ang karamdaman. Kailangan ng 100,000. Magkano mid-year bonus mo? 50,000. Oh, may kulang ka pa. Diba? Yun ang mga mananakmal. Yung meron kang paparating pa lang na blessing o meron kang blessing, pero unfortunately, nawawala. Ano? Nakukuha. Ano? O kaya naman, tuwan-tuwa ka, ano? Tapos,
may nakasakay ka, ganyan, nabudol ka. Pagbukas mo ng bag mo, puro dyaryo na lang ang laman ng bag mo. Wala na yung pera mo. Yun, mananakmal yun. No? Sabi diyan, sasawayin daw ng Diyos ang lahat ng mga mananakmal at hindi niya sisirain ang mga bunga ng iyong mga lupa. It means noon, mga lupa, yung business nila, hindi sisirain, mamumunga ng ayos. Ganon din ang iyo. Ang trabaho mo, hindi ka mawalan ng trabaho, hindi maglalaylo sa trabaho mo, hindi ka malalayab sa trabaho mo, hindi mababankrupt ang business mo. Ano? So yun ang pangako ng Diyos. Ni malalagasan man ang bunga ng iyong sa di panahon ang iyong puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, that His promise to the Israelites when they give 10% to the church. Amen. So, 12. Tingnan po natin. Basa. Magiging maligayang lupain. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Okay, 13. Ang inyong mga salita ay naging laban sa akin. Sabi ng Panginoon, gayon may inyong sinasabi sa ano kami magsasalita laban sa iyo. So, the promise of God in Malachi 3:10 is very powerful. At mga kapatid, ako po nagtatights. At naranasan ko talaga na habang ako'y nag-iika po, pinagpapala ng Diyos. Amen? Amen po ba? That's the promise of God to the Israelites people. Ngayon, si Jesus man, hindi naman siya galit o hindi naman niya sinaway ang pag-iika po. Sa New Testament na tayo. Ano? Matthew chapter 23 verse 23. Ayan. Ang sabi po dito, sa aba ninyo, mga iskriba at mga Pariseo, Jesus talks to the Pharisees and scribes, teachers of the law. Teachers of the law, it means sila yung nagtuturo ng kautusan. Ano? Sabi niya dito, mga mapagpaimbabaw. Ano po yung word na mapagpaimbabaw? Hypocrites. Ano sa Tagalog ang hypocrites? Mapagpaimbabaw. Ay, oo nga, yun na. Ano? Hindi. Yun. Sino sumagot nun? 75. Malaki na yun dito. Kasi dito ang passing ay 50 lang eh. Kung sa Pilipinas yun, 85 ka. Ano? Mapagkunwari. Ang sabi diyan, sapagkat nagbibigay kayo ng mga ikapo ng herbabuena at ng anis at ng kumino. Ano po yung mga yan? Yan po yung mga herbs na ginagamit sa temple pagka sila'y nagseserve. No? Huwag nyo nang masyadong itanong sa akin. No? Kay Google nyo na lang ito. Ano? So, yung mga herbabuena, yung mga pampabango, mga insenso, mga ganyan. Ano? At inyong pinabayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Ano daw yon? Nadili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Ibig sabihin, they are giving their tithes. Ano? But they are neglect the most important thing. Yung mga tao sa church napapabayaan. So it means, mapagpaimbabaw, kunyari, giver ka, pero eventually, papaano yung result. Ano? Ito, pwede kong ihalimbawa dito yung mga ibang politiko sa atin eh. Hindi po ba? Akala mo mababait. No? Wala, non-partisan po ako ha. Kunyari, mababait, pero hindi mo alam, may iba naman palang
motives. Ano? Even though you're giving tithes, ano kasi sinaway ni Jesus yung mga Pariseo no? Pero tingnan po natin, although sinaway ni rebuke ni Jesus yung mga Pariseo, pero wala kang mababasa na pinagbawalan nilang magbigay ng ikapo. Wala naman, di ba? Ang sabi lang niya, mapagpaimbabaw kayo. Ano? Nagbibigay kayo ng ikapo, pero nalimutan nyo, may isang Tagalog na mababaw Dito ko po yan ang basahin. Kasi ewan ko ba kung sang hinalukay na Tagalog yan. Malalim, Yan, nasabi, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan. Ano po? At mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ayon, ibinigay ninyo ang 10 bahagi ng naaanin ninyong herbabuena, ruda, linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo ng kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito, kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng 10 bahagi ng ani. So kahit na tamang gawin ninyo na ibigay ang 10, pero huwag niyong kalimutan yung mga mahalagang bagay. Ano po? The concern sa mga tao na nasa church. Amen po ba? Dapat ang church ay pantay-pantay. Hindi pwedeng yung iba lang ang nakakapagbigay, tapos sasabihin mo, ako nagbibigay ako ng 10. Ikaw ba nagbibigay ng 10? Ay paano kung walang kakayahan? Ano? Halimbawa, wala naman trabaho. Paano magbibigay ng 10 yung kung walang trabaho? Anong ibibigay niya? Wala. Hindi po ba? So, kaya yun yung sinasabi doon, na dapat ang church ay equally nagmamahalan. Amen? Amen po? So, tingnan po natin, Ika-4, ano po? Ito po, nakatotohanan. Ang purpose ng tithing sa Bible ay upang masuportahan ang ministeryo ng Panginoon. Amen po ba? Kasi ang mga Levites ay walang inheritance sa Israel. Nung iutos ni Lord yan, ang mga Levites kailangan suportahan because they don't have an inheritance. Wala silang lupang sasakahin. Wala silang aalaga ang mga tupa. Wala silang aalaga ang mga baka. So that's why the 11 tribe of Israel need to support the church during that time. Bakit? Para magpatuloy ang church sa pagministeryo, susuportahan ng mga miyembro. Amen. And God commanded them to give their 10%. Amen po ba? So, naiintindihan po natin, So, ngayon, tingnan po natin, sa Old Testament, maraming sinabi about tithing. Sa New Testament, may mga sinabi din. Ano po? Pero, ang lahat ng churches, the teaching about tithing is based on the Old Testament. Especially in Malakay. Ano po? Ngayon, may tanong, hanggang ngayon ba ay applicable pa rin ang pagta-tithes o ang pagbibigay ng 10 bahagi? Ang law na ito ay isinulat ng Diyos through Moses, but it is not for the Christian today. Why? Because Jesus fulfilled every law. Kaya nga po, tayo, sinabi nga, ay nadoon na tayo
sa panahon ng kahabagan, ng grace of God. That's why when Jesus hung on the cross and said, "It is finished," doon, nung bago pa yon, nung kinausap ni Lord, ni Jesus ang mga to, yung mga Pariseo, wala pa po ang grace. Kasi buhay pa si Jesus. Hindi po ba? Buhay pa si Jesus. So, they are under the lupa. Kaya, okay lang. Ano? Pero, yan nga, sasabihin natin that now, in our New Testament life, in our generation, ano ba ang sinasabi ni Paul? Kasi, basahin man natin ang New Testament, nagsalita si Paul, nagsalita si Peter, nagsalita si John, and other disciples o apostles, even the Lord Jesus Christ, they are not forcing people in the church to give their 10%. Wala. Ano? Sa halip, the scriptures encourage us to give generously. Ano? Magbigay tayo ng masagana. Bakit? Tingnan niyo po mga kapatid. For me, and most of all, marami dito, hindi naman tayo nagbibigay ng 10% lamang. Di mo ba? Ako po, aminin ko, ang ibinibigay ko more than 10%. If I abiding the law, hindi ako sumusunod sa law. Kasi more than 10% ang binibigay ko. So it means, disobedience ako. Hindi mo ba? Nakigets niyo po? Pero bakit yun ang ibinibigay ko? Kasi nang itinitibok ng puso ko. Na mas bigay ko, mas marami pa sa 10. So, yun yung sinasabi, kanina, yung binasa natin, yung 2 Corinthians, ibalik mo nga doon, Sam, can you put it again in the 2 Corinthians 9:7? Ano po? Ayan, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. So it means, the decision of my heart is not only 10%, the decision of my heart is more than 10%. So that's why I give it more than 10%. But, kung titingnan natin, legality, I'm disobedience to God. Because I'm not given the 10, I give it more. And sometimes, natatakot ka na hindi mo, sabi mo, naku, nagkasala ako kay Lord kasi kulang yung tithes ko. Hindi ko na ibigay yung ikasampung bahagi. Bakit? Kasi may pangangailangan ako. Kasi deadline na, puputulan na kami ng EPCOR. Kaya, kinuha ko muna yung pandagdag doon sa Guilty ka dahil hindi mo na ibigay yung 10%. Ano? Naintindihan niyo po? Pero ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal, ang Diyos ay hindi niya babawiin ang kaligtasang ibinigay niya sa iyo kung hindi mo nakumpleto ng piso ang tithes mo. Naintindihan niyo po? Hindi ka hahatulan ng Diyos kung ikaw na may tapat sa Panginoon at alam ng Diyos ang laman ng puso mo that you want to give more than the 10%, but unfortunately, you are lack that time, hindi ka hahatulan ng Diyos doon. Nakukuha po natin. So, that's why, may sinabi ang Lord. Dahil nga ang lahat, basahin po natin ang Galatians 3:23-25. Tingnan po natin anong sinasabi ng Diyos dito. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, basa po tayo, sige, ako na lang po mabasa, kasi mabuti pa yung mga kindergarten bumasa, sabay-sabay, Pag po tayo nabasa, halo-halo tayo para tayong chapsoy,
Makinig na lang po kayo. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka, makinig ka. Huwag kang pumikit, ha? Makinig ka. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, it means before the faith, faith established when the Lord Jesus Christ came. No? Tatagalugin ko. Bihira nga lang ako maka-English. Tatagalugin ko na. Ang pananampalataya ay dumating. Ha? Nung si Jesus ay dumating. Okay. Bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Before Jesus, they are under the law. Ano? Wala pa tayo ng mga panahong yon. Otherwise, matatanda na kayong sobra. No? Sabi diyan, na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipinahayag pagkatapos. Okay, 24. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. So the law is the foundation. Ito yung naging gabay natin at nagturo sa atin papunta kay Christ. Why? Because in Isaiah, alam niyo po, yung pinag-aaralan namin sa Bible study, tinanong ko sila, anong napapansin nyo? Sa ating binabasa. Kasi i-describe doon ang mangyayari kay Jesus on the cross. Siya'y hahagupitin, siya'y papatayin, siya. Pero ang binabasa namin, sabi ko, anong napapansin nyo at purihin ng Panginoon? Walang nakasagot. Bakit? Sa daming kinaing humba at ano yung ulam? Ginataang langka. No? So, ang sabi ko, hindi nyo ba napapansin na ang sinasabi ng Biblia ay nasa Isaiah in the Old Testament? Pero ang sinasabi niya ay mangyayari sa New Testament. So it means, ganyan yun. Naging guide natin ang Lumang Testament, ang Old Testament. Ang sabi niya, naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? So, 2025. Datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. It means, naintindihan niyo po, we are not under the law. Kaya kapatid, kung kulang ng piso, kulang ng $2 ang iyong ikapo, wala ka na sa law. Huwag kang magilty dahil hindi ka hahatulan ng Diyos kung kulang ang ikapo mo. Why? Kasi baka sa susunod na linggo, mas malaki naman ang ibinigay mo. Bakit? Kasi yun ang tinitibok ng puso mo. Amen po? Hallelujah. Hallelujah. Ano po? Pero nakita natin, na yung prinsipyo ng pagtatides ay mainam pa rin ngayon. Kasi si Jesus, hindi naman niya sinabing, itigil niyo na yan. Wala naman eh. Mainam pa rin ngayon. Bakit? Tibok ng puso mo. Kung ang tibok ng puso mo, ang sabi doon, cheerful giver, kung masaya ka, na ibigay mo ay 10 bahagi mo, praise God. Ibigay mo. Di mo ba? Pero kung masaya ka, na ito lang ang kaya kong ibigay, dahil doon ka masaya, kalahati lang, 5% lang, ibigay mo, doon ka magsimula. Bakit? Pag nagsimula ka sa maliit, basta't may katapatan ka, ibe-bless ka pa rin ni Lord. Di mo ba? Bakit yung matandang balo? 2 sentimo lang ang kanya, yun lang ang kaya niya. Wala siyang kakaya na magbigay ng malaki. Pero binless pa rin siya ni Lord. Bakit? Kasi yun ang laman ng puso niya. Kaya kapatid, hindi po natin inaalis ang tithing, pero dito, liliwanagin ko, pagagaanin natin na wala na tayo, hindi ka na dapat magilty pag hindi ka nakapagbigay dahil may pangangailangan ka. Amen? Naiintindihan niyo po? Amen. Hallelujah. Ayan. Sige po, tingnan po natin. So, sa New Testament, sabi ko nga sa inyo, ini-encourage tayo na alam ko sa inyo, hindi ko natatanungin, pero ako alam ko sa inyo, hindi lang naman tithes ang binibigay nyo.
Di ba? Nagbibigay kayo more than that. Nagbibigay pa kayo sa misyon. Nagbibigay pa kayo sa help. Pag nanawagan tayo, si kapatid natin, may sakit. Natinik ng karayom. Di ba? Nananawagan tayo. Ano po? Katunayan nung isang sana pala ipinlay ko dito no? Nagpapasalamat yung kapatid ni Kuya Leo sa tulong na ibinigay natin. Hindi po ba? So more than 10% ang ibinibigay natin. Hindi po ba? Bakit? Kasi yun yung tibok ng puso mo. Kasi pag mahal mo, madaling magbigay. Mahal mo si Lord. And by the way, hindi kayo sa church nagbibigay. Ang lahat ng ibinigay nyo, o ibinigay ko, ibinigay natin, kay Lord natin ibinibigay, hindi sa church, hindi kay pastor. Hindi ko bago ang sapatos ni pastor, tithes nyo yan. Hindi ganon. Kasi, sa katotohanan, ayan po, alam po nila, hindi po ako nakikialam kahit katiting sa finances ng church. Yan po yung auditor natin, na dito, yung nagsasayaw kanina. Auditor po yan, ayan po si Brother Jill. Siya po ang ating chairman. Pag nagmi-meeting sila ng patungkol sa kaperahan ng church, sila lang. Hindi ako ano ba? Magkano na ba ang ating hindi ako ganun. Ginagawa ko ang iniatang na tungkulin ng Diyos sa akin, ang mangaral, ang mag-alaga bilang pastor, pero yung makiraw-raw pa ako sa pera ng church, hindi ko po ginagawa yan. At ako po'y nagtatites din. Kaya, praise God. Dahil alam nyo po, sinabi ko na ito, that the Word of God doesn't change. Hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos, hindi man siya nagbabago, pero umaayon siya sa kapanahunan. Ngayon, ang panahon natin ngayon, noon ang panahon nila, ang panahon nila ay panahon ng law. Ngayon, panahon na ng pananampalataya, umayon tayo sa pananampalataya. Kung ang pag-ibig mo sa Diyos at ang pananampalataya mo sa Panginoon ay 10% ng income mo, yes, go on. Why? Because God will bless you on your decision. Kung ang pananampalataya mo ay more than that, go on. Hindi mo ba? Kung ang pananampalataya mo ay less than 10, go on. Bakit? Dahil pag pinagpapala ka ng Diyos, kahit sa ganon, marirealize mo one day, mas dadamihan ko kasi si Lord naman ang nagbibigay. At katunayan, hindi naman iyo ang mga yan. Kay Lord din yung galing. Pastor, ako nagtrabaho ako nag-overtime ako nga nagkuskus nung mga tiles ako nga sino na ba nagbigay ng kalakasan sa'yo? Kahit 2 oras binigyan ka ng tulog ni Lord, di ba si Lord din? Paano kung pinasakit at hindi ka makalakad, makakapagkuskus ka ba? Hindi naman Kaya ang bottom line, si Lord pa rin. Kaya yung lahat ng kalakasan mo, yung lahat ng gising mong may buhay ka, pag nagbigay ka, pasasalamat mo kay Lord yun. Lord, wala naman akong maibibigay sa iyo. Ito lang ang pwede kong ibigay sa iyo na pagpaparangal sa iyo, Panginoon. Di magbibigay ka? Hindi po ba? Kasi napakahirap naman, tanggap ka lang ng tanggap, hindi ka naman nagbabalik. Amen. Sabi siya, pag siningil ka ni Lord, oxygen na lang araw-araw na hinihinga mo Pulubi ka na No? Biro mo, ngayon, humihinga ka. Sige, sige, testingin mo, 30 minutes hanggang sa matapos ka, huwag ka huminga. Tingnan ko kung anong mangyari sa'yo, di ba? Pero dahil biyaya ng Diyos yan, freely give, ni Lord, ngayon, tayo naman, marapat naman na tayo naman ay magpakita sa Kanya na tayo ay marunong tumanaw ng utang na loob. Amen. Ngayon, anong mensahe sa atin ng pagbibigay? Ano po? Anong mensahe sa atin?
dito, dahil tayo sa pananampalataya, pagtiwalaan mo ang Diyos. Ano? Sabi ko nga, alam niyo ba, basahin po natin yung Luke 6:38. Ayan, basahin po natin. Siguro sabay-sabay na tayo ngayon. 1, 2, 3. This is a New Testament scripture. May sinabi ba dito na ang sukatan mo ay 10%? Wala. Ang sinabi diyan, mangagbigay kayo. Ha? God encourages us to give. Because giving is a part of spiritual discipline. Ano? Ito ay kasama sa pagiging Kristiyano at kasama ito sa paglago bilang isang mananampalataya. Ang pagbibigay. Ano po? Ang sabi diyan, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw. Alam niyo po, alam niyo, na-picture niyo yun? Pikpik, liglig at umaapaw. No? Alam niyo, nung araw, nagtitinda po kami ng bigas. Hindi po ako. Si Ate Mercy. Ano? Si Ate Mercy nagtitinda ng bigas. Nung araw po, ang pagtitinda ng bigas, hindi po kinikilo. Kasi ngayon kinikilo. Ano? Nung araw, tinatakal dun sa malaking lata ng Del Monte. Ano po? Yung lata ng Del Monte na yon, lagi yung may lamang bigas. Pagkakasali ng bigas doon, lalagyan uli yung kahit wala pa nabili. No? At wag na wag mong gagalawin. Wag. Kasi once na yung pinalis na ganon at ginalaw mo, bababa yun. Bakit? Kasi hungkag yun. Ang tawag yun, hindi pikpik. Ano? Kaya, nakakakuha ang mga negosyante doon kahit papaano. Halimbawa, ganito karami ang nawawala, imagine mo, kung 100 ganun ang nabenta mo, ay di ka ganun na yun. No? Tapos, ang ilalim ng lata, pikpik din. Yung anong pikpik, yung ilalim ng lata, kasi naka-curve. Ano? Kaya yun, laging nakalubog sa bigas at laging puno ng bigas. Tapos, pagkabukas ng plastic bag, tapos kung sumalin, isang salok lang, tapos papalisin, ganon. Hindi pikpik. Ano? Pero si Lord, sisiguraduhin niya, ang ibibigay sa iyo, pikpik, liglig. Pag napikpik na, niliglig na, lalagyan pa niya ng amaapaw. Ano? Bakit? Ang sabi diyan, ang ibibigay nila sa inyo, ang kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isusukat, ay doon kayo muling susukatin. Kaya, kung ang sukatan mo hindi lang 10%, maaring 15%, maaring 20%, 30%, or more than that, dahil yon ang pananampalataya mo at yon ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen po. Nagigets po natin. Pagtiwalaan mo ang Diyos, maging masunurin ka sa Kanya. Ngayon, kung ang kaya mo lang ay maliit, lata ng sardinas, praise God. Bakit? Yun ang takalan mo di lata lang din ng sardinas ang ano sa iyo. Ano? O sa palayitin mo pa, Rino. Oh. Ano? May mas maliit pa ba sa Rino? Meron pa? Wala nang Tansan. Oh. Yakult para. Hindi ba? Tayo mga taong gusto natin lagi marami. Hindi mo ba? Pero ito lang ang sabihin ko sa inyo, mga kapatid I gave you the measurement of God. Pag binigyan mo si Lord ng isang kutsara, ilan ang binigay mo kay Lord? Isang kutsara. Bibigyan ka rin ni Lord ng hustong takal, isang kutsara din. Amen. But the Bible said, the earth or the heaven is my throne and the earth is my footstool. Gaanong kalaki ang Diyos? Gaanong kalaki ang kutsara ng Diyos?
Alam niyo po, nung araw, pagka kayo kukuha ng dessert sa piyestahan, maliit lang yung kutsara ng dessert. Hindi ba? Pero ikaw, ang gusto mo, yung malaki ang kutsara. Kaya madalas yung kutsara ng dessert hindi nagagalaw. Kasi ang kinukuha mo yung malaki. Hindi po ba? Parang ganun din. Ha? Malaki ang kutsara ng Diyos kaysa sa kutsarang ibinigay mo. Pero hindi gagamitin ng Diyos yung ginamit mong kutsara, ang gagamitin niya yung kanyang kutsara para sa iyo. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, number 2, sanayin ang sarili sa pagbibigay. Bakit? Kasi binago ka na ni Lord. Ang lahat ng anak ng Diyos at nagmamahal sa Diyos, mapagbigay. Bruce Lee. Bruce Lee. Hindi Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, laging nakasarado ang kamay. Si Bruce Lee at si Jackie Chan, laging bigay ng bigay. Amen? Kaya kung halimbawa, kaya nga ako natutuwa dito eh. Pagka may bago tayong dumating, di ba? Bagong pamilya dumating. Oh, anong kailangan? Ha? Oh, kailangan niya. Sobrang mapagbigay eh. Kahit yung mga kalderong ulingin, yun na lang yan. Yung tiklap na mga teflon, yun na lang yan. Ano? Huwag naman ganun. Pag magbibigay ka, huwag naman yung hindi na mapapakinabangan. Itatapon mo na nga lang, ibigay na nga lang kay sayang naman. Ano? O kaya, nagbigay ka ng jacket, hanggang tuhod naman sa laki, hanggang din ni Amanggas. Tingnan mo naman yung maayos, kasi si Lord, lahat ng ibinibigay ni Lord sa'yo, may kaayusan. Kaya dapat, pag nagbigay ka, maayos din naman. Amen? Yung sa rep mong pangat, dahil maalat o maasim o ano, yun, tama-tama, dadaling ka sa church to. Kasi pangat ito pangat. Pangatlong init na. No? Hindi dapat ganon. No? Ay, huwag kayong mag-alala. Okay lang. Pakakainin ko kayo ng lechon mamaya. Para hindi kayo naniniwala sa akin eh. Ang Diyos ko ay mapagbigay. Amen? Pag sinabi ko sa inyo, pakakainin ko kayo ng lechon, maniwala na lang kayo. Huwag na kayo magduda. No? At ngayon, pag nakakain naman kayo ng lechon, aba, sa susunod ako naman ang magpapalechon. Yun, dapat ganon. Ha? Kahit belly lang. Lechon belly. Amen. Bakit? Bakit kailangan nating sanayin, sarili natin magbigay? Kasi nga, sabi ko kanina, ito ay, spiritual discipline ito. Ha? Kung dating nga taya ka ng taya sa loto, bigay ka ng bigay ng pera mo sa loto kahit hindi ka tumatama. Dito mo na lang ibigay sa church. Bakit? Kasi magagamit pa to expansion the kingdom of God. Amen. So, next. Malapit na tayo matapos. Dapat natin suportahan ang gawain ng Panginoon kung saan ka kumakain ng salita ng Diyos at lumalago, dapat doon ka nagbibigay. Amen po? Amen. Alam niyo po, kaming pamilya, siyempre, dati, nung nasa Victorious po tayo, may church din po kami sa Pilipinas. Itong church nga natin ngayon. So, nagsusupport po kami doon. Support. Pero yung tithes namin, at yung offering, dito namin binibigay. Bakit? Dito tayo kumakain. Dito tayo lumalago. Pwede ka bang kumain sa Jollibee? Sa McDo ka magbabayad? Ha? Kumain ka sa McDonald's, sa Tim Hortons ka magbabayad? Pwede ba yun? Hindi. Kung saan ka pinalalago ni Lord, kung saan ka kumakain sa salita ng Diyos, dapat doon ka nagbibigay. Ngayon, kung meron kang church sa Pilipinas, magbigay ka rin sa kanila, pero wag mong alisin yung pagbibigay mo sa iyong, sa iyong kinakainan. Nagigets niyo po? Nagigets niyo po ba? O galit na kayo sa akin? Siya, humihingi na po ako ng tawad sa inyo, kung nagagalit kayo sa akin.
Amen po ba? Kasi yun po yung yun nga po yung tatawag na spiritual discipline. At manapa, siguro na may maintindihan natin yun. Po? Hindi natin kinakalimutan ang church natin sa Pilipinas kasi doon tayo lumago dati, doon tayo pinagpala dati. Yes, but now you are here. At dito ka naman ngayon pinalalago ni Lord. Marapat, dito ka magbigay. At kung tutulong ka sa church mo sa Pilipinas, wala namang magbabawal sa iyo kasi iyon ay pagpapakita rin ng pag-ibig mo sa kanila at pagtanaw ng utang na loob. Amen. Number 3. Siguro po dito na ako magtatapos. Magbigay ayon sa kakayahan. Sabi ko nga po, hindi ka magbibigay dahil natatakot ka. Pag hindi ka nagbigay ng 10%, baka hindi buksan ng Diyos ang pintuan at durungawan ng langit para sa iyo at hindi ka pagpalain. Ang binasa po natin ay commandment ng God kanina, under the law, through Israel. But we are a Gentiles, we are a New Testament believers, at ang turo ni Pablo at ng mga apostol ay 2 Corinthians 9:7. Amen po? Amen po ba? So, ibig sabihin, walang set of amount, kaya mas madali sa atin ang magbigay. Amen po ba? Kasi baka nga pag minsan, 10% lang ibibigay ko kasi yun lang naman ang nire-require ng church pero mas gusto mo yung marami, hindi, 10% lang. Tama na yun. Hindi. Kung magkano ang gusto mong ibigay, ibigay mo. Dahil yun ay pagpapalain ng Diyos para sa'yo. Mamuhay tayong may pananampalataya. Paano na yan, pastor? Kung hindi natin i-oblige ang mga tao, ang mga mananampalataya na magbigay ng 10%, paano na mabubuhay ang church? Baka ang ibigay lang nila lahat $5. Ibig sabihin, ganun lang ang pag-ibig mo sa Diyos. Yun lang ba ang basihan mo? $5, natuwa ka? Yes, hindi na ako magbibigay ng 10% kasi ganito. Hindi ko sinabing inaalis natin yon. Sabi ko nga sa inyo, kung iyon ang tibok ng puso mo, go ahead. Pero kung mas more than that, praise God. Kasi sa panukat na yung gagamitin ay doon kasusukatin ni Lord. Amen po. Kasi yung pananampalataya natin, ito ay pagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos. Alam niyo po, may mga kilala ako, they are give 95% in the church, in the body of Christ, in the work of God. Yung gawain ng Panginoon. Kilala niyo po si Whedon King? Ako lang pala nakakakilala kay Whedon King. Siya po yung dating may-ari ng Anito Inn Hotel. Sa Pasay, sa Pasig, Santa Mesa. Kaya ko lang po alam, nadadaanan ko lang po, baka namang ibang isipin nyo, So, siya po'y na-born again. Nung siya'y ma-born again, nung nakakilala siya sa Panginoon, isinarado niya lahat ng kanyang Anito Inn at kinumbert niya sa Kabayan Hotel. Na kung saan, kinikater niya yung mga OFW na pwede doon magstay, ganyan, in a small amount of money. Tapos, mga kapatid, si Whedon King, grabing magbigay ng ng support sa body of Christ, talagang At alam nyo, lalo siyang pinagpala ng Diyos. Amen po? Yung mga taong na alam ko na mas more than 10%, mas malaki pa, mayroong nagbibigay ng 50%, may nagbibigay, makikita mo sila talaga yung pinagpapala mabuti ng Diyos. Bakit? Alam nila yung principle, ang takalan nila ay higit sa takalan na ginagamit ng marami. Amen po? Amen po ba? So, mga kapatid, ito lang po, i-atin lang akin pong isa-summarize. Ang pagbibigay, can you put it in 2 Corinthians 9:7? Ang pagbibigay ay hindi pilitan.
Kagaya na sinabi ko kanina, kung magpapakain ka at masama ang loob mo, huwag ka na lang magpakain. Kung magpapakain ka at pipiliin mo lang ay pakakain mo, no. Nakita mo si Kuya Albert, nakita mo si, nakita mo si Kuya Rowel, mga malalaking tao to. Siguro, bopis na lang ang ibigay natin sa mga to. Huwag nating ihain yung lechon, Hindi ganon. Dapat, lalo ang church, equal yan. Kung may lechon, lechon lahat ang kakain. Huwag niyo lang dadamihan. Kasi baka mamaya mag-BP na kayo. So, mga kapatid, ang pagbibigay sa Panginoon ay base sa pag-ibig. Pag ikay umiibig, automatically nagbibigay ka. Hindi po ba? Sino na ba dito ang umibig? Taas nga po ang kamay. Pambihira. Sino dito ang hindi pa umibig? Ayan, nalito na naman ako. Bakit? Sinong umibig? Hindi tumaas. Sinong hindi umibig? Hindi din tumaas. Anong ginawa mo? Diba? Alam niyo po, ang pag-ibig ay makapangyarihan. Pag ikay umiibig, nagbibigay ka. Di po ba? Meron nga pong isang kapitan ng barko. Anong meron? Tama, nakikinig pa kayo, Yung kanyang nililigawan, binigyan niya ng singsing worth 1 month of his salary. Malaki yun. Bakit? Kapitan ng barko yun. Pero bakit ganun kalaki ang ibinigay niya? Kasi yun ang tibok ng puso niya. Hindi po ba? Ngayon, sinasabi mo na mahal mo si Lord. Gaano kalaki ang pagmamahal mo kay Lord? Amen? Ang pagmamahal mo ba kay Lord ay $2, tunis. Yung pag Tuesday, pumunta ka sa KFC, makakakain ka ng fried chicken, $2. Yun lang ba? O ang pagmamahal mo kay Lord ay parang Tony Romas. Magkano ba isang steak sa Tony Romas? O kaya ay dakeg. O magkano ang steak sa dakeg? 75. Ano nga yung kinainan na? Mami, ano nga kinainan natin? Pampa. 85. Pag kumain ka doon, pampahilo. Paglabas mo, hilong-hilo ka. Hindi sa presyo, sa daming karne. Kaya mga kapatid, nawa maintindihan nyo. Hindi po natin inaalis ang tithes. Go on. Kung yan ang iyong tibok ng puso. Pero hindi natin inilalagay sa kautusan na kailangan ganito ang gawin mo kasi hindi bubuksan ng Diyos ang bintana sa iyo. Nagkakasala ka pag hindi ka nagbibigay ng ikapo. Hindi na po ganon. Kasi magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Dapat pag magbibigay ka masaya, hindi ka napipilitan. Hindi ka pinopuwersa. Amen po. Hindi naman po kayo galit sa akin. Amen po. So, ayan po. At dito po nagtatapos ang ating message ngayong umagang ito, mga kapatid. At